Ang dahilan nila ay baka daw maka-affect ako sa traffic kasi nila. Pero mas kali naman kami nakapagto. Kami ay maayos na naglalakad dyan, pero nasa gilid lang, pero hinarang, hindi namin alam. Mula sa pagtitipon sa Welcome Rotonda sa Quezon City, patungo sa ng Menjola sa Maynila ang transport group na pabor sa Public Transport Modernization Program o PTMP para magsagawa ng Unity Walk. Pero hindi pa man nakakausad ay hinarang na sila ng pulisya at inabutan ng malakas na ulan habang nakikipagnegosasyon. Hindi umano sila pinayagan upang hindi magdulot ng trapiko sa Maynila. Pero paglipas ng halos isang oras ay pinayagan rin silang maglakad at bandang alas 9 ng umaga sa Menjola ay nakarating sila para magsagawa ng programa. Ayon sa leader ng Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon o AKAPMO, panawagan nila na huwag masuspinde ang PTMP. Ang dapat umanong pagtuunan ng Senado at Kongreso ay kung paano maisa sa batas ang modernization program ng pamahalaan dahil higit 80% na sa mga operator ng public transport ay nag-comply dito. Yung ating mga mababatas, ang aming pong hiling sa inyo, gawin nyo na pong batas ang PUB Modernization Program para hindi po kami lagi nakasandal sa inyo. Kapag ito'y naging batas, hindi na kami kailangan pakialaman dahil kami magtatrabaho ng tama. Sa kalagitnaan ng kanilang programa, umakyat sa kanilang entablado si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Tuloy ang modernisasyon! Ang sabi po ng ating mahal na kalihim, tuloy-tuloy ang modernisasyon, walang resolusyon ang makakapigil sa atin, tuloy-tuloy ang programa ng gobyerno. Bago magtanghali kanina, natapos na ang programa ng mga grupo na pabor sa Public Transport Modernization Program. Para sa kanila, naging matagumpay ang Unity Walk dahil si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III mismo ang nagsabi na tuloy ang modernization program ayon kay PBBM. Ang ipinararating po ng ating kalihim ng DOTR ay tuloy-tuloy po lahat ito. At ang sabi ng Pangulo, ang kanyang suporta po ay nasa atin. Yung mensahe ng Pangulo ay malinaw na tuloy ang programa, tuloy ang modernisasyon. Kami naman, panghahawakan namin ang pangako ng Pangulo ng Department of Transportation ng LTFRB, back to work kami. Sa ngayon, ayon kay Chairman Guadis, meron ng panukala sa Senado para gawing batas ang modernization program. Orasaan niya na maging batas ito, lahat ng nasa hanay ng pampublikong transportasyon ay mauobliga na sumunod dito at magkakaroon na rin ng alokasyon ang programa mula sa taunang budget ng gobyerno. So may permanente ng budget ito, unlike ngayon. Depende ho kami kung ano ang ibigay po ng Senado at ng Kongreso sa amin. At siyempre dahil batas na ito, magiging mandatory na po ito sa lahat at may sanction and force of law, hindi lang po lang isang department order. So kapag ito naging batas, wala na magiging ganitong problema sapagkat yun ang pinaka-ultimate solution sa problema ng transport sector. Samantala, ang transport group na Manibela nagsagawa naman ng libreng sakay sa mga commuter gamit ang kanilang mga tradisyonal na jeep. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.